I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Ayan, sa mga Marcos Loyalists and supporters. Ayan, hello. Siyempre sa mga Filipinos and OFW. Ayan, mayroon tayong a good news po para sa inyo. Ayan. Ano man ito guys ha? Oh, another investment ito ha. Oh, basahin ko para kumpleto, detalyado ha. Talaga si Pangulong Marcos Jr., no? Napakagaling yang mamuno, no? Talagang naghahanap siya ng paraan para talaga sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Believe ka talaga dito sa katalinuhan niya. Magaling talaga siya. Yung masolusyon ba? Maparaan talaga siya sa lahat ng bagay. Kompleto talaga ang kaisipan nito. Sana ganito ang mga administration. Ika nga, naway ganito ang mga sana ganito yung mga nakaraan, mga kababayan. Kung ganito katalinoy, ang kaisipan ng mga nagdaan admin, maparaan sila, masolusyon. O, 'di ba? Malamang matagal na tayong umasinso, no? Hindi tayo nahuhuli. Pero wala eh. Nakikita ko lang 'yan kay Pangulong Marcos Jr., no? Yung talagang yung pagpupursige niya ba? Para lang lalong mapalago ang ekonomiya ng bansa. Ito guys, basahin ko sa inyo. Sabi dito mga besa, GT Philippines possess 1.2 billion network expansion. Oh wow. Sabi po guys ng Enquirer. Kailan yan? Oh, January 23, 2025. Oh, basahin po natin. Okay. Sabi po ng Manila, Philippines, ayan, GT Petroleum and Corporation, hindi INC, hindi Iglesia ni Cristo ito guys, Incorporation po ito, is looking to invest at least 1.2 billion to put up 80 more gas station nationwide. Maganda ito. With almost half of it eyed for the Mindanao market. Oh, ayan So abangan po natin yan mga kababayan. Tuloy, Leo Velas, President of GT Petroleum, told reporters on Wednesday they currently have 220 stations across the country. Oh, wow. Dadagdagan pa ba talaga? These facilities are company-owned but are operated by a third party or dealers. Okay? Sabi po dito, tuloy, mga GT hopes to hit the 300 mark in 2 years, which means a delay from its previous goal set for early this year. The company decided that we have to increase sites and reinforce the brand through our retail station. So that's primarily what forced us to embark on this massive construction and operation of retail station, Bella said. Si Pangulong Marcos Jr., alam nyo, magaling talaga. Sabi ko nga, magaling siya kasi mahilig siya guys na mag-encourage sa mga businessman. Yung malalaking businessman sa Pilipinas, katulad ni Mr. Ang, sasabihin niya magpatayo ka ng pabrika ng Magnolia sa ganitong lugar. Kasi nasabi ni Mr. Ang yan sa kanyang speech Sabi dito guys, for this year, he expressed confident about adding 40 more stations to their portfolio. Ayan. Sabi pa dito mga besa, the executive said, building one retail station excluding expenses related to properties would require about 15 million. According to Bella's, funding will not be a problem for GT as they have already arranged agreement with banks. Oh. Tuloy. While he did not provide specific figures, the official said GT plans to roll out more gas stations in Mindanao to take advantage of the region's growing economy. Oh, 'di ba? Mindanao, Visayas, ayan. Sa Mindanao talaga, no? Kailangan doon sa
sa barn. Kailangan malalagyan din yun. Tuloy. Sabi dito, meanwhile, GT held and grant lands for its first business center in Pasay City, a 6-story structure at the corner of Diosdado, Macapagal Boulevard and Coral Way. Ayan, another investment na naman yan. No, di ba? Sabi sa inyo maraming magagandang nangyayari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Sana po, no? Ito tugunin po ng ating mahal na Panginoon yung ating dasal na sana ma-extend ng Pangulo. Sayang yung galing niya, mga kababayan, 6 years lang napaka-iksi. Sayang, as in, sayang talaga yung kanyang magandang, magaling na skills, yung kanyang talino. Sana pang matagalan talaga. So another good news para sa atin, no, mga kababayan. Ito naman, no, sa Maynila, no. Basahin ko po sa inyo kung ano man ito, mga kababayan. Nakita nyo yan. Kadiwa ng Pangulo. Magandang balita ito sapagkat ito. Basahin ko sa inyo, mga besa. Pero pakita natin muna yung mga highlights, mga beswa. Ayan, wow. Daming bigas, mga bes. Sana po kung may kadiwa na malapit sa inyo, no. Doon na lang po kayo bumili ng bigas, mas mura. Affordable po 'yan pag may trabaho ka, 'di ba? Kayang-kaya kasi mura lang Ayan, sabi ko nga naman, si Pangulong Marcos Jr. ay talagang maparaan. Sa kabila po ng mga inflation dito na nakikita natin, hindi naman lahat ng mga bilihin ay tumataas, yung mga pangunahin lang, mga kababayan. Sabi ko nga sa mga nagrereklamo, lalo na sa mga yung mga DDS na nagreklamo, sabi ko lagi, kung gusto niya po mura, bumalik kayo sa 1970s, 80s, 90s. Kasi nasa makabagong panahon tayo. Nag-iiba ang panahon. Natural. Baka mamaya, 3,000 years, baka mas malala pa. 'Di ba? Ngayon, dito sa kadiwa na ito, mga kababayan, malaking katulungan yan po, lalo na po sa mga nasa mga laylayan. 'Di ba? Ang sa totoo lang, no, ang maingay lang sa social media na nagrereklamo yung mga DDS talaga, no? Sa panahon ni Digong walang ganito, walang solusyon. Nakita nyo ang pandemic, nagtaasan ng mga bilihin that time, nagsarado ang mga kumpanya. 'Di ba? Mayroong solusyon si Digong? Wala. Si Pangulong Marcos Jr. Lagi may solusyon 'yan. Kaya ipinatayo ang kadiwa. Kaya maraming mga kababayan natin namimili diyan. Ito. Yan, basahin ko sa inyo, mga kababayan, Sabi po ng Abante News Online, mabinta sa mga mamimili ang bigas na nagkakahalagang 29, 36, 38 at 45 kada kilo. Di ba? Siguro itong 45, mga kababayan, ito talaga yung mga premium, lahat naman yan, mga kababayan, itong bigas na binibenta, masasarap ito. Hindi sa bukbukin. Kasi bagong ani ito, galing sa mga magsasaka. Ayan, kada kilo sa kadiwa ng Pangulo sa Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila, ngayong Huwebes, Enero, kahapon po yon. Pero ito po ang maganda. Ang mas murang bigas na opsyon sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo, ayan, Rice for All. Ito, maganda ito. Na programa ay maaaring makuha sa mga supermarket sa Metro Manila. Ayon sa Department of Agriculture, which is ang DNO Merkulis. Yan ito po ang pinakamaganda dito, mga kababayan. Ito ay kasunod ng pagpupulong ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa mga pangunahing supermarket chain sa National Capital Region, which is ang NCR. Ito po maganda kay Secretary. 'Di ba? Maganda yung sinasabi niya. Kinakausap niya yung mga supermarket para makapaglagay ng ito murang bigas sa loob ng mga supermarket. 'Di ba maganda 'yan? Tingnan nyo. Anong sabi dito, mga kababayan? Ayan, ito po yung pinakamaganda dito. Ang mas murang bigas na opsyon sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo, Rice for All, na programa ay maaaring makuha sa mga supermarket sa Metro Manila ayon sa Department of Agriculture, which is ang DNO Merkulis. You see? Kaya ko nga in-updates ito para malaman ng ating mga kababayan pag may nanonood,
O yan, Metro Manila. Hanapin nyo. O, di ba? At least, o, di ba? Yung paraan ni Secretary Laurel, hindi po lang sa isang lugar. O, kundi nandoon na po sa loob ng supermarket sa Metro Manila. Ayun ang maganda. Pag mag-shopping kayo, ay mag-grocery, tingnan nyo po ang palabigasan. Nandoon po yan. Okay? Ito po ang magandang pamamaraan. Sabi ko sa inyo yung mga sekretary ni Pangulong Marcos Jr. magagaling din naman talaga as in. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates sa inyo. Maraming magagandang nangyayari sa Marcos administration. Sa totoo lang, ang hindi lang naman masaya itong mga DDS no? Ang sa kanila laging magaling si Sara kahit nangurakot. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyo, sa inyong watching. Salamat po ng napakarami sa tuloy na suporta at sa suporta nyo sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.